Pagtingin niya sa kaliwa, ito na naman yung doktor ko. Pagtingin sa kanan, nandito na naman yung nurse ko. Sa madaling salita, nandito na naman ako. Sabi niya, nag-iisip siya. Bakit laging ganon? Alam niyo, may bumulong sa kanya. Ang sabi, bakit nandito din naman ako? Diba? Alam niyo mga kasama, minsan, yung pinahintulutan ni Lord na dumating sa buhay natin, hindi natin naiintindihan ngayon. Kanina nga nag-uusap kami ni Pastor Neil, napag-usapan namin na talagang may mga pagsubok, di ba? May mga situation tayo. Pero yung mga pagsubok na yan, pinahintulutan ni Lord kasi meron siyang inaayos sa loob. He is building our character. Amen. Minsan tingin natin yung mga nangyayari hindi favorable. Hindi natin gusto, pero pinahintulutan ng Diyos. Kasi meron siyang gagawin sa atin. May aayusin siya sa puso natin. So, yun yung nais ko pong i-share sa inyo. God is with us. Christ is with us. Ang alam ko lang, walang opportunity, walang pagkakataon sa buhay natin na wala ang Diyos. Lagi siyang nandun. Sabi nga sa Bible, yung buhok natin, bilang ng Diyos eh. Yung maya, yung ibon, walang maya daw na nahuhulog sa lupa na hindi alam ng Ama. Ano pa kaya ang hindi niya alam sa buhay mo? Kung alam niya yung bilang ng buhok mo. Kung alam niya ang nangyayari sa mga ibon, anong pangyayari sa buhay mo na hindi niya alam? Alam niya lahat. Kasi lagi natin siyang kasama. So, ang gusto ko po i-share sa inyo, ano ba yung dapat nating isaalang-alang kapag may mga pagsubok na dumarating? Lagi may pagsubok eh. Minsan, yung pagsubok mo ngayon, may paparating na naman. Sabi nga, lalo na kapag may mga parating na sa due date. Alam mo yung due date? Mga due dates. Mga bayarin natin, di ba? O, tumawag sa yung pamilya mo, anak mo, may babayaran. Talagang minsan, kahit wala tayong sakit, parang sumasakit ang tagiliran mo, ano? Pag minsan tinakapos tayo sa budget, maraming sumasakit eh. Nahihilo, sumasakit ang diyan, ano? Ay, part talaga yan. So, ano ba yung dapat nating mag-isaalang-alang kapag may mga pagsubok tayo? So, dito po tayo sa James. Kung may Bible po kayo, James chapter 1 or Santiago 1:1-5. Ito pong Bible na nandito ay English, kaya meron po akong Tagalog. Santiago 1:1-5. Kung nakita nyo na po, Santiago 1, verses 1-5, ang sabi po sa verse 1, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Kristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Katulad natin, nakikipamayan tayo. Alam niyo ho ba na walang lugar sa mundo na walang Pilipino? Kahit saan ka pumunta, may Pilipino. Tapos kahit sa mo ihalo ang Pilipino, nakaka-adapt siya. Yan yung one of the characteristics po natin as a Pilipino, yung kaya natin mag-adapt. Kaya napakalaki po ng potential natin na maging missionary talaga. Katulad ng nangyayari po dito, nandito lang po kayo pero nakakapag-invite tayo ng mga katulad po natin na pwede natin ma-share yung yung word. Sila po ay nakikipamayan because of persecution. Nangalat po sila. Tayo, may iba tayong dahilan ba tayo nandito? Nandito kayo kasi may pamilya, may pangarap, may mga need na kailangang ma-meet, matugunan. Ano man yung mga dahilan natin, may layunin ng Diyos kung ba tayo nandito. So, ngayong umaga po, I would like to share to you, ito lang po, 3 lang po. 3 rightful responses we are to consider whenever we face different trials. Ano yung dapat natin isaalang-alang kapag may problema tayo? Kapag may mga dinaramdam tayo, kapag nanghihina ang loob natin, ano yung kailangan nating isipin? Tingnan niyo po yung verse 2. Andito po, makikita po natin anong dapat nating maging tugon pag may mga pagsubok na dumarating. Sabi, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit kaya? Bakit magagalak? May problema ka na magagalak ka pa. Di ba may kanta si Freddy Aguilar? Kilala niyo po si Freddy? Yung tawanan mo ang iyong problema. May gano'n siyang kanta. So, ang sabi ng salita ng Diyos, dapat pala yung attitude natin sa pagharap sa pagsubok, positibo.
Ang sabi dito, dapat tayong magalak, hindi dahil may problema tayo. Walang tao masaya na may problema. Excuse me. At walang taong walang problema. Bakit tayo magagalak? Kasi nasa verse 4, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yun lang pala ang tanging paraan para tayo maging matibay. Kasi tingnan nyo po ito, paano nyo pumaranasan yung pagpapagaling ng Diyos kung hindi kayo magkakasakit? Paano nyo makikita yung provision ni Lord sa inyong pangangailangan kung hindi kayo mawawalan? Ang maganda dito, ano man ang sitwasyon na meron tayo, kung kasama natin si Lord, lahat yan malalampasan natin. Maraming story sa Bible. Katulad ni Moses. Di ba nung kinuha niya ang mga Israelites out from Egypt, papunta sila sa Promised Land, sa harapan nila na ito yung dagat na pula. Sa likod nila na ito ng Egyptio. Kahit saan sila tumingin, wala na silang pupuntahan. Naranasan nyo na ba yun? Dumating kayo sa sitwasyon ng buhay mo na parang dead end na. Putol na yung lubid mo, wala ka nang idudugtong. Wala ka nang ilalagay pa na kasunod. Ang sabi dito, hinate ni Yahweh ang dagat na pula. Kaya palang gumawa ni Lord ng way sa mga situation na meron tayo. Kaya may katangan ni God will make a way. Kahit may dagat sa harapan mo, kaya niyang hatiin yan para makadaan tayo. At kung pinahintulutan niya na may mga pagsubok, yun ay dahil sa ikatatatag ng pananampalataya. Hindi mo naunawaan ngayon, pero maunawaan mo pagkatapos. At alam niya, yung mga problema natin, ano yan eh. Pag nalampasan natin, alaala na lang siya. Alaala na lang at tayo po ay ngingiti na lang kasi nalampasan po natin yung mga problema. Kaya yun po yung kailangan natin isalang-alang. Whenever we face trials and tests, watch out for your attitude when you face trials. Ano ba yung pag-uugali mo? Kasi alam niyo po, mas nagiging mabigat po kapag nagagalit tayo, nagreklamo. Ang reklamo, ano yan eh? Salamat po. Ang reklamo po, yan po ay opposite po ng magpapasalamat. Maganda pala, magpasalamat na lang tayo kay Lord kapag tayo may sitwasyon. Kasi kaya tayong tugunan ng Panginoon sa lahat natin pangailangan. Napakahalaga ng attitude kapag may mga trials tayo. Gawin natin, mag-pray po tayo. And the Lord will make a way for us. Mga bagay na hindi natin inaasahan, may gagawin siya. Siya yung mag-aayos ng mga daan na kailangan nating hakbangan. Alam nyo, bago ako lumipat sa pangalawa, isang katangian ng Diyos, hindi siya nasasakop ng panahon. Ang sabi sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens, the earth. Oh, God created the heavens and the earth. Sabi, in the beginning, time. It denotes time o panahon. God created the heavens, space, and the earth. Yun yung matter. Ibig sabihin, hindi siya sakop ng tatlo na yan. Tayo sakop ng panahon. Sakop tayo ng lugar, sakop tayo ng mundo. Pero sunod hindi sakop. Lahat ng panahon ay ngayon sa Kanya. Ibig sabihin, yung future mo, nandun na si Lord. Nakahanda na siya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Salamat po. Okay, yun po yung una, We need to consider our attitude whenever we face trials. Kailangan pala tayo ay masaya. Hindi dahil may problema. Masaya kasi meron palang inaayos si Lord sa atin. Amen. He is building our character. Okay, yun po yung una. Kapag may problema, i-watch out natin yung ating attitude. So, pangalawa po, our character. Okay, kanina nagkukwentuhan kami dyan sa bench. Lagi daw sinasabi nung kasama natin dito, one of your leaders, na kapag may problema tayo, tiyagain lang natin kasi inaayos niya yung character natin. Alam niyo po, napakahalaga po ng character talaga kahit saan ka mapunta. Kasi kapag maganda character mo, matutuwa sa yung mga kasama mo. Saka magiging light kang kasama. Sa totoo lang, sabi nga nung kasabihan natin mga Pilipino, madaling maging tao, pero mahirap talaga magpakatao. Pero tayo, Kristiyano tayo. Mahalaga na habang tumatagal, si Lord na yung nakikita sa atin. Kasi sa totoo lang, ang hirap po nung tangay-tangay natin yung mga natin, pagkatao natin dati. Halimbawa, yung dating tayo na alam natin hindi tama, nandun pa rin, mabigat siyang dalhin.
ang totoo, hindi lang ikaw ang mahirapan, pati yung mga kasama mo mahihirapan din. So, gradually, unti-unti, kapag may mga nangyari, lagi tayo mag-reflect, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa akin? Ba't ko naranasan yung mga ganitong sitwasyon? Anong gusto mong i-mold sa pagkatao ko? Kasi si Lord, ano siya, character molder. Si Lord yung nagmo-mold ng mga characters natin at malimit ang ginagamit niya mga situation. Pagsubok. Kasi ang sabi nga dito sa teksto natin, sabi, sa 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok.